Magsasakang Pinoy, programang nagtataguyod sa pagunlad ng sekto ng pagsasaka sa buong lambak ng Cagayan. Hatid sa inyo ng Opisina ng Kagawaran ng Pagsasaka sa Rehiyon 2 at ng himpilang ito. Magsasakang Pinoy, Magsasakang Pinoy. Tulong sama-sama sa bandang huli basta taas ang kita. Laban na ang ating pamayanan, tiyak na unlad ang ating bayan. Isang magandang umaga muli mga kaibigan. Nandito naman po ang inyong programang Magsasakang Pinoy. Kumusta po kayo? Ako lamang po ang inyong lingkod, ang inyong kasamang Hector, ang inyong mga kasama sa loob po ng 30 sandalik. At sa araw na ito ay pag-uusapan po natin ang isang activity ng Department of Agriculture. Ito po ay taonang ginagawa. Ito yung tinatawag nating Gawad Saka Search for Agricultural Achievers. At makakasama po natin sa araw na ito, walang iba kundi ang Chief ng ID Section ng Department of Agriculture Regional Field Office number 2 at Regional Coordinator ng Gawad Saka natin. So ipakilala ko po sa inyo mga kaibigan, mga kapatid, walang iba kundi si Ma'am Rosemary O. Martin. Good morning, ma'am. Magandang umaga sa iyo, Hector, at magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. At sabi nga po ni Ka Hector, ito'y pag-uusapan natin ang tungkol sa ating mga magsasaka at mangingisda at kung ano ang ating tinatawag na gawad saka. Ma'am Rose, unang katanungan po siguro, marami pong nagtatanong, ano ho ba itong gawad saka? Ano po ang objective nito? At konting history, backgrounder lang po. Alam mo, Hector, ang ating gawad saka ay may 3 dekada na. Nagsimula ito noong 1970s. In the 70s, kamo. Bali dito po sa sa gawad saka, ito po ay noong 1970. Tinawag lang natin itong Outstanding Farmers of the Year. Okay. So, pali ang tinitingnan lang dito ay kung paano ang isang farmer, specifically sa rice and corn lang nun sa ating sa palay at sa ating maisan. Doon po yung ang focus ng gawad saka. At ito po ay tinatag ng ating National Food and Agricultural Council in cooperation with the Philippine JCs noon. Okay. So, actually in 1977, meron na tayong isang winner for the Outstanding Magsasaka, Outstanding Farmers of the Year. So, ano naman po itong main objective, itong gawad saka, Ma'am Rose? Unang-una, ikumpara natin sa ibang search. Dahil dito, tinitingnan natin talaga kung ano yung performance, outstanding performer natin in agriculture and fisheries. Ito yung mga farmer na nagpo-produce sa atin ng malaking, halimbawa sa bigasan, pero hindi natin na masyadong nabibigyan pansin kung sino-sino yung mga farmers nito na nagko-contribute sa agriculture and fishery development ng ating bansa o itong Region 2. So, una-una, we pay tribute to the outstanding performer in agriculture and fishery. Okay, dapat lang. Isa pa, kung ito ay pinararating natin na ito isang outstanding farmer and fisher folks, naging inspiration siya, and become a model for other farmers. Kaya yung teknolohiya niya o kanyang paggawa dito sa ating sakahan, parang pinapakita niya na kahit na maliit lang ang lupa niya, nakakakuha siya ng ganitong kita at nagiging inspirasyon para sa ibang farmer natin. Okay. So, tsaka isa pa, itong search na to kasi, sinusuportahan din yung ating agricultural programs. Opo. Dito sa Departamento ng Agriculture. Kasi mula nung kasing 1970s, hindi na lang rice farmer hindi na lang outstanding farmers of the year. Halimbawa, noong 1980, nagkaroon na ng mixed-cropping system, di ba? Naalala mo yung Azolla utilization nun? Opo. Nagkaroon ng special award yun. So, parang na-open, nabuksan ang pananaw ng ating departamento na marami pa palang farmer ang manggagawa, magsasaka na nakakabagbigay ng contribution para sa ating agrikultura at pangingisda. Okay. So maraming salamat, Ma'am Rose.
Nasabi nyo kanina na dumapi po yung mga categories, Ma'am Rose. So, sa pagkakataong ito, sa mga panahong ito, ilan na po yung categories natin at ano-ano po ang mga ito? Actually, Hector, meron na tayong 23 categories Mm-mm. Pero noon kasi, individual farmers and fisher folks. Okay. Ngayon, dahil binibigyan na natin ng ang farmer, hindi lang sila isang magsasaka, pero naging isang entrepreneurs na rin sila. So binibigyan din natin ng focus, o binibigyan din natin ng parangal yung mga grupo. Naman, Okay. lalo na yung mga ating agri-based kooperatiba, ang ating mga young farmers, ang ating mga rural women na kamukha ng Rural Improvement Club. So yung anong contribution nila dito sa agriculture and fishery development programs. Kaya nagkaroon tayo ng individual categories tsaka organization or group categories. Speaking po dun sa individual categories, ma'am, paki-enumerate lang po. Baka may nakikinig dyan ng mga farmers at kung gusto po nilang sumali, ano-ano po mga ito? Una-una, we have the integrated rice-based farmer. Then hybrid rice farmer. Oo. Pero for next year, iisahin na lang ito. Magiging Okay. outstanding rice farmer na. But ang focus ng Agawad Saka, it is more of the integration. Hindi lang yung production para sa bigasan, hindi lang production sa corn, but it is more of the integration. So giving more emphasis on the productivity of the land. Na ima-maximize niya talaga kung 5 hectare, not more than 5 hectare sector for the individual. Ima-maximize niya yung 5 hectares na yon or less na nagbibigay din ng income para sa pamilya. At nagbibigay ng more production to the community. Dahil kung halimbawa corn ito, pwede ring taniman ito ng ano bang pwedeng tanim doon, mga multi-cropping, di ba? Okay. Pwede ganon. So, isa pa doon, meron pa tayong corn farmer, may high value commercial farmer, Okay. small animal raiser, large animal raiser, coconut farmer, the fisher folk, ito yung sa culture and capture fisheries. And then we have the young farmer or fisher folks. We have the agri-entrepreneur, agricultural scientist, agricultural researcher, farmer, farm family, organic agriculture, at yun lang po for the individual. At doon naman po sa grupo. Sa Ma'am grupo naman, of course, ang tinitingnan natin yung Agriculture and Fishery Council mula sa munisipyo Okay. and provincial. And then we have the Rural Improvement Club, the Small Farmer and Fisher Folk Organization. Ngayon, ang bago is the FarmC, the grupo ng Aquatic and Resources Management Council. Okay. Then we have the Barangay Food Terminal. Yung Barangay Food Terminal natin, ito yung mahahati sa non-government organization at saka sa LGU operated. And then we have the Young Farmer Fisher Folk Organization. Okay, so napakarami po mga kaibigan ang mga categories na ng Gawad Saka natin. At Ma'am Rose, kung pag-usapan po natin ang prices dito para mas lalo pong mainggan nyo yung ating mga kababayan, pakikuan lang ho itong mga prices natin. Okay, unahin natin sa region po. Sa September 19th, we'll be giving cash awards for the individual farmers and fisher folks natin tsaka sa group category. For the individual, we'll be giving 30,000 and then Nako, malaki din. 50,000 for the organization. Okay. Now, doon kasi sa national, hindi pare-pareho yan. So, for the individual, tingnan Kung natin, national kung national winner ka, Sa individual, ang okay. ibibigay sa'yo ay, ang cash awards will be 150,000. okay, malaki. Malaki yan. So, isa-isahin natin kasi iba-iba ang premyo. So, cash award of 150,000 each for the winners of the following category. We have the rice farmer, the corn farmer, the high value, the small animal, the large animal raiser, the young farmer and fisher folks, the farm family, and then cash awards of 50,000. Cash award for the group category. Kasi dati, Nector, it is only 150,000 project grant ang binibigay sa organization. Pero ngayon,
bibigyan na rin ng ating departamento ng 50,000, 50,000 for the winners ng Young Farmer Organization, ng Small Farmer Organization, RIC, MAFC, or CAFC, and PAFC. So, tingnan mo yan magbibigay ng 50,000 aside from the 150,000 grant. Okay. Project grant yun. Okay. For the PAFC naman, much higher. Kaya lang for this year, wala tayong PAFC for the national. Hanggang sa region lang siya. So, ang outstanding PAFC, kung ikaw ay national winner, you will be receiving 250,000 plus the 50,000 cash. And then, may mga cash awards then for the mga outstanding extension yata. Pero hindi masyadong clear dito. I think they will be giving 25,000. Okay, so yan po mga kaibigan ang mga paunang impormasyon regarding po sa Gawad Saka Search natin. At marami pong nagtatanong, Ma'am Rose, how's Region 2? Paano po ang performance ng Region 2 as far as Gawad Saka Search is concerned? Yan po ang ating malalaman, kasagutan ni Ma'am Rose pagkatapos mo ng ilang paalala. Sa sama-samang pagtutulungan at maagap na paghahanda ng ating pamahalaan, muling pinatunayan ng mga Pilipino na kaya nating bumangon mula sa pagkakalugmok. Maging ito man ay trahedya sa ating kabuhayan, bunga ng hagupit ng kalikasan. Inaanyayahan natin ang pribadong sektor at iba pang sektor ng lipunan upang suportahan ang pamahalaan sa pagkamit ng ating pangakong mapayabong ang ating agrikultura. Ang ating pagtutulungan po ang magiging puhunan natin upang matyak ang pangmatagalang food security at mas matatag na ekonomiya ng bansa. Ang katuparan po nito ay nakasalalay sa ating pagkukusa na magbigay lakas sa ating kapwa Pilipino. Wala pong duda, ang mga binhi ng pagbabago na ating itinanim ngayon ay magbubunga ng magandang kinabukasan na aanihin at ipapamana natin sa susunod na henerasyon. May bagong bumibida. Mas mataas ang enerhiya, mas mura, pero kasing sustansya ng kanin. Ito ang kasaba. Hindi lang pancake, pati ang paborito mong siopaw, puto, sagos sa milk tea, pandesal at beer, may kasaba. Pati livestock feeds at industrial grade starch, wala kung walang kasaba. Ngayon kilala mo na, tangkilikin ng kasaba. Puno ng sustansya, madaling itanin, masarap ihain, madami tong kikitain. Mag-log on sa da.gov.ph para sa karagdagang impormasyon. Okay, so nagbabalik po ang ating programa Magsasakang Pinoy at pinag-uusapan pa rin po natin mga kaibigan ang Gawad Saka. So Ma'am Rose, ulitin po natin yung tanong kanina. Ano po ang performance ng Region 2 as far as the entire history of Gawad Saka is concerned, Ma'am Rose? Alam mo Hector, una-una gusto kong magpasalamat sa ating mga magsasaka at mangingista sa patuloy nilang pagsuporta sa ating mga programa sa agriculture and fishery. No? Second, yung ating mga local government units, sa ating mga provincial agriculturists at municipal agriculturists na wala ring sawa na sumusuporta rin sa ating mga programa, particular na dito sa ating Gawad Saka. Opo. Alam mo naman na performer ang Region 2. Region 2. In 2011, we already have 107 national awardees. Wow. National awardees, 2011 yon, as of 2011. And 2007, Region 2 became the champion region. Kasi in that time, we have 93 national awardees. Oo. And then, so parang naging ano pa rin sa atin yun na dapat hindi tayo malaglag dun eh. Oo. So, talagang may effort, no? Hand in hand, partnership natin with the local government, sa ating mga farmers and fisher folks, hindi napabayaan yun. Okay. So, siguro, ang pag-usapan natin ngayon dito, from the 107, Ano po yung 107 mga category siguro na kung saan po tayo nangingibabaw, Ma'am Rose? Excel. Oo, okay. so dito sa group category, it is the Rural Improvement Club. RIC. From 1976 to 2012, they have 11 binigyan ng parangal natin pero mga December na yon. So 10 RIC
ang nanalo na Okay. sa atin. And most of this came from Cagayan. Then we have second, for the group category, we had OSFO, Ano po 'yon? Anong OSPO? Outstanding Small Farmer and Fisher Folk Organization. Oh, okay. Mostly these are kooperatiba. Kooperatiba to. Then we have the PAFC and the MAFC. And yung tatlo na yon, they get the share of seven national awardee. And then we have the three for the Young Farmer Organization. Okay. So the rest is may 2, may 1, ganon. But this is the top 3. Okay. So, kung atin pong titingnan, ma'am, tapos na po yung search natin at mag-a-award na po tayo, baka mayroon pong nagtatanong na mga LGUs, mga farmers natin, organizations, mga cooperatives, kung meron na po tayong mga timetables or calendar of activities sa 2012-2013 search natin. Usually kasi we start the Gawad Saka search sa region ang province nagsasabit na sa amin ng as early as February. So, nag-umpisa na. January, dapat nagsa-start December to January. Nagsa-search na ang province. So sa munisipyo naman, itong last quarter, dapat nagsa-search na rin sila ng outstanding achievers nila for the last quarter. Itong last quarter na ito. Kasi alam mo, hindi naman ganun kadali ang maghanap ng isang performer. Kasi maraming hinahanap. Ang hinahanap natin dito, una, yung productivity ng farm enterprise. Ngayon, hindi lang na dito pinag-uusapan yung metric tons, halimbawa sa rice, metric tons, pero yung productivity ng area. Opo. No? So it is more of integration. So sabi natin, farm enterprise. And then ano ba yung knowledge and values na itong farmer na to ay meron? Ano ba yung knowledge and values? Usually kasi, Hector, pagdating doon sa technology, hindi po ba minimix ng farmer natin ngayon yung technology natin dito sa department ay ini-introduce sa kanila to that of the technology ng farmer at pinag-fuse natin to and result becomes more productive, more productivity on the part of the farm enterprise ng farmer. So yun. And then yung ano bang impact ng ating produkto, ng ating ginagawa sa ating farm to that of the community. So, ibig sabihin, itong ating mga municipal agriculturist, provincial agriculturist, ay na-discuss na natin yung timetables natin for the next for next year, Ma'am Rose. Ang kasi dito, institutionalized na dapat yun eh. Kasi every year, hindi naman nababago ang timetable natin. Every year we call for the nominee from the different provinces in February. Nagsasabit sila last week of February. So, ika nga, meron na silang kanya-kanyang schedules sa mga LGUs. Kung Okay. ang lang naman dito, kung if ang dito is, sana mabigyan nila ng papansin itong ating search. Dahil ito hindi lang naman para sa atin, ito ay para rin sa ating mga magsasaka at mangingisda. Okay. Sa taong ito, Ma'am Rose, sino-sino po? Paki-enumerate na lang po yung ating mga regional awardees sa taong ito. Sa September 19 po, nagsisimula po ang programa na eksaktong alas 9 ng umaga. Okay. Ang bibigyan po natin ng isang pagpupugay at parangal ang ating mga mangingisda, natatangi kasi sila ay winner na. Natatanging mangingisda, magsasaka at mangingisda ng Reyon 2. So ito po ay bigyan natin ng parangal ang Integrated Rice-Based Farmer. Ito po ay si Mr. Herminigildo Juan ng Visitasyon Santa Ana, Cagayan. Okay. Sa Hybrid Rice Farmer, we have Franklin G. Cortez ng San Antonio, Ilagan, Isabela. Ang corn farmer natin, si Dante D. Kayapan, San Antonio, Ilagan, Isabela. High Value Crops Farmer, we have Simeon M. Felipe, Daligan Jones, Isabela. Small Animal Racer, we have Rolando C. Mari of Magsaysay, Alicia, Isabela. Large Animal Racer, we have Mr. Ernesto E. Lagunte, Burgos, Cabarogis, Quirino. And we have the Coconut Farmer. Ito, kaaplido ko to, Hector. Pero wala akong kinalaman dito, ha? Baka Ito ay si kamag-anak Mr. niya. Edgardo T. Martin of Centro East Ballesteros, Cagayan. Okay. Ang ating fisher folk po for culture fisheries, we have Ferdinand B. Mari of Santa Cruz, Alicia, Isabela. Ang fisher folk for capture fisheries, we have Rondel A. De La Cruz of Palawig, Santa Ana, Cagayan.
And young farmer and fisher folk, we have Dexter B. Agner, Claveria, Cagayan, and agri-entrepreneur. Dati po inilinya natin to sa organization, pero dahil dun sa natanggap nating special order from the secretary, ang agri-entrepreneur should be at the individual category. So we have Lighthouse Cooperative. Ang ating magre-receive po na award ay ang ating manager, Arthur Tabu Manager, Tuguegarao City. Ito naman from the CSU Apari, Cagayan. Hindi lang naman puro farmer to, Hector. Meron din tayo from the academe. Yung mga researcher natin, it could be from the academe or from the Department of Agriculture. Ang agricultural scientist natin for this year, we have Dr. Eunice A. Layugan of CSU Apari, Cagayan. And our very own, ito ang agricultural researcher, we have Rosemary G. Aquino of DAC Viarc, Ilagan, Sabela. And then, hindi lang naman individual na sinasabi natin, pero ang family, importante rin to eh. So we have the farm family for farm and fisher folk family. We have Simplicio, Mr. and Mrs. Simplicio C. Valdez of Magrafil, Gonzaga, Cagayan. We have the organic agriculture farmer. Ito si Daisy A. Laginicher, Salvacion Alicia Isabela. And ngayon po, bibigyan din natin ng parangal ang isang achiever, isang rural women achiever. Hindi ito parte ng Gawad Saka, pero ito ay nakatulong din para sa ating agriculture and fishery development programs. Ito po ay under the gender and development, so isinama natin sa pararangalan sa September 19. We have the outstanding rural women achiever of Alejandrina B. Correa of Claveria, Cagayan. Okay. And then for the group or organization, we have the MAFSI of Villaverde, care of the chairman, Mr. Petronilo Tolentino of Villaverde, Nueva Vizcaya. We have the PAFSI of Cagayan, si Mr. Josue Valderrama, ang chairman. We have the outstanding RIC. Ito ang yung mataas na kahoy RIC. Care of Miss Nilani A. Corpus, ang presidente. We have the Small Farmer Fisher Folk Organization, the Abrasa MPC. Ito po ay, ang chairman dito ay si Miss Gliceria Basco at ng Difun Quirino. We have the Farm C, Claveria Farm C, care of the chairman, Mr. Alexander M. Agra. And we have the Barangay Food Terminal Non-Government Organization operated. We have the St. Joseph BFT of Bilance, Dupax Norte, with the press to receive the award is President Agustina Betaweng. And then we have the Young Farmer Fisher Folk Organization. Actually, nanalo ngayon, it is more the 4-H Club, no, of Hilltop, Santa Clara, Gonzaga, Cagayan. So, meron din bibigyan ng special awards. Ito naman yung, dahil ito yung outstanding BFT NGO operated natin ng San Jose BFT. Outstanding BFT ng Villa Marso BFT, it is an LGU operated ng Cordan Isabela. Then we have the outstanding BFT LGU operated Santa Praxedes, Cagayan. So, yun po yung ating mga natatanging mangingisda, magsasaka at mangingisda ng Rehiyon 2. Isang pagpupugay po sa kanilang So, sobrang dami nila, Ma'am Rose, at hiningal kayo sa pagbasa. Hingal na hingal. Sa tingin ko nga, parang dadagdagan pa yan by next year. So, anong oras po dapat ang mga awardees na nasa University of La Salette sa May Hall, Ma'am Rose? Okay, una-una, ang ating pong venue is the Center for Professional Development. Sa third floor po ng building na yan, at magsisimula ang programa. Sana nandun na po kayo dapat ng alas 8 para makasimula tayo agad ng 9 o'clock for the program. Remember, 2 po yung programa na yon. Maraming pang gagawin talaga para maging maganda ang ating selebrasyon. Okay. Yung pong mga awardees ng Cagayan, sa alam naman namin na ito ay dulo sa dulo. So, ito kayo po inaanyayahan din namin na kung gusto ninyong matulog ng this September 18 sa dormitory din po ng University of La Salette, katabi lang po yun ng ating venue.
ay kontakin niyo lang po ako sa aking cellphone number 0917-578-3381. Kasi marami pang hindi nag-confirm ng na matutulog na 18. Bukas po 'yon para sa inyong mga awardees natin sa September 18. Birin niyo kung galing kayo sa Santa Praxedes. Anong oras kayo gigising para makatch up ninyo ang dapat 7 o'clock nandun kayo kasi siyempre may registration, marami pang gagawin bago pumunta sa hall. So hinihikayat ko po kayo na Cagayan awardees na kami po ay samahan ninyo sa September 18 at doon tayo sama-samang matulog at kumain ng September 18. And then para fresh tayo naman sa September 19 para maganda naman ang ating mga mata at ating mga ngiti sa ating pagtanggap ng ating mga awards. Okay, so we hope that the pool of our awardees this year, Ma'am Rose, ay magkakaroon ulit tayo ng national winners. Palagay po ninyo. Sa tingin ko naman ang Region 2 hindi nasisiro. Mm-mm. Last year tayo na naman pinakamataas ang level ng performance. So, hindi dapat nababali yun, Hector. Kasi una-una, magagaling ang ating magsasaka at mangingisda. Yan. Magagaling din ating mga partners. So, Okay. sa tingin ko, walang dahilan upang tayo ay hindi natin makita ang Region 2 sa Malacanang, no? And hopefully, sa October po, ito po yung tinitingnan nilang date para sa national awarding. Kung hindi po magkakaroon ng anumang pagbabago, ang narinig po natin ito yung mga gaganap during the World Food Day. Okay. 15, 16, yun po ang doon. Any day on 15 or 16. Okay, so umaasa po tayo na sa taong ito, mga kaibigan, ay magkakaroon po muli tayo ng mga national awardees at yan ay nagpapakita ng ating pagkakaisa, pagtutulungan sa lahat ng sektor ng agriculture dito sa Region 2 ay mangingibabaw pa rin ang ating kagalingan sa pagsasaka at pangingisda dito sa ating Lambak, Cagayan. Maliban lang ma'am, kung mayroon pa kayong mga ibang announcements at mga panawagan sa ating mga magsasaka, sa ating mga LGUs, sa ating mga partners. Hector, una-una, nagpapasalamat po ako sa bumubuo ng sa mga Regional Technical Committee natin na talagang nag-evaluate ng mga nominees natin and come up with a regional winner. And sana po masustain din natin ang ating mga samahan na magkaroon talaga ng isang mahigpit na ang tawag dito, kamay, no? Mm-mm. Para magkaroon ng magandang resulta ang Gawad Saka. And inanyayahan ko rin po kayo na mula po ngayon at maaring meron na mag-search po tayo for the Achievers Award ng Gawad Saka. Dahil sayang po kasi kung hindi natin nare-recognize yung ating mga constituents. Hindi natin nare-recognize na yung palang laging pumupunta sa aking opisina as municipal agriculturist, yung pala ay isang outstanding farmer na hindi natin nakikita. Ang alam lang natin, sila ay binibigyan natin ng suporta in terms of technology, pero hindi natin nabibisita ang kanyang farm. So, it will always be a challenge. Every year po, nagkakaroon ng bago sa Gawad Saka search. Marami pong salamat at tayo po'y magkita-kita sa September 19 sa Santiago, sa University of La Salle, sa Center for Professional Development. Okay, so thank you very much po at sa September 19, that is, this calendar, ito po ay sa Wednesday. Okay, so Miyerkules. maraming salamat din Ma'am Rose sa oras na inyong binahagi sa ating programa. At bago tayo tuluyang magpaalam mga kaibigan, gaya ng nasabi kanina ni Ma'am Rose, tayo po yung nagpapasalamat sa lahat ng mga tumulong para maging successful itong search natin sa Gawad Saka sa taong ito. Unang-una, pinapasalamatan natin ang ating butihing Regional Executive Director, si Sir June Alviar, at ganun na rin ang kanyang dalawang RTDs, si Directors
Orlando Lorenzana at Lorenzo Karangian. At sa lahat po ng staff ng DA Region 2 sa regional office, sa mga stations, maraming salamat po sa inyong tulong sa mga attached agencies ng Department of Agriculture. Maraming salamat din po sa ating mga local government units. Maraming salamat sa ating mga kooperatiba, sa ating mga kaibigan sa private sector. Tumulong din po lahat yan. At yan po ay karangalan ng buong Region 2. Ito lamang po ang inyong lingkod, si kasamang Hector, hanggang sa susunod sa isa pang pagtatanghal ng ating programa. Sa ngalan po ng Department of Agriculture, namamaalam po ang ating programa. Maraming salamat and God bless everyone. Magili naming taga-subaybay, ating natunghayan ang isa pang edisyon ng programang Magsasakang Pinoy na nagbigay alam ng sari-saring impormasyon tungo sa ikaunlad ng sekto ng pagsasaka sa buong lambak ng Cagayan. Inihatid sa inyo ng Opisina ng Kagawaran ng Pagsasaka sa Region 2 at ng himpilang ito. Magsasakang Pinoy, Magsasakang Pinoy! Ang ating pamayanan.